masusunod po na discussion ko dun po sa loob ng simbahan po. Yung i-discuss ko sa inyo at kung paano kami nag-aayos ng mga gamit na kailangan ng mga pare. Good morning po. Actually, nakaprepare na ako. Antay ko na lang yung aking anak na traffic enforcer para kami ay umalis. Siguro mga around 4:30 alis na po kami. Maaga pa po. Kaya hindi ko pa po mabuksan ng mga ilaw po niya at kandila. So maya maya po bubuksan ko po yan para lang makita po ninyo yung ganito po talaga ako kaaga nagpupunta dito. Ito po, natanggalan ko na po siya ng cover. Tanggalan ko na po ng cover yung aming altar. Hindi nga lang po ako makapasok sa loob ng sacristy. Gawa nga lang ng tulog pa po yung aming janitor. Ito po ang aming patron na si San Isidro. Yan po ang aming patron na si San Isidro Labrador. Medyo hindi pa po ako nagbukas ng mga ilaw kasi po medyo maaga pa po. Bubukas na po yung aming security guard. Ito po yung aming pinaka-altar. Ito po ang aming tabernacle. Hindi ko pa lang po siya mabuksan yung mga kandila. Mas pasindihan yung kandila kasi po wala po kung extrang kandila. Nasa loob pa po ng aming sacristy. Ito po, may mga sign din po tayo ng notice, observe social distancing, 1 meter minimum. Maigpit po natin pinatutupad yung protocol po ng gobyerno para po hindi po tayo makapag-ano ng COVID. Ito po kasi yung araw-araw na gawain ko. Usually po pala, Sabado lang pala yung gawain ko. Hindi po pala araw-araw. Nung dati po kasi ako vice president ng grupo, araw-araw po itong duty ko sa umaga. Nandito na po ako ngayon sa aming sacristy. Ito po yung aming mga taguan ng gamit na ginagamit ko sa araw-araw na misa. So, dito po kami naglalagi. Kami po mga mother butler. Ito po yung aming mga pangunahing gamit. Yung aming mga siborium, kalis na ginagamit po ng mga pare sa pagmimisa. Ito po yung aming mga wood ciborium. Pinaglalagyan din po ng ostia. Ang aming pong lalagyan ng alak. Ito po kasi yung mga ginagamit sa binyag. At saka yung pagpapahid po ng oil para po sa mga may sakit. Ito po yung mga ginagamit po namin sa misa. Ngayon po, ihanda ko na po yung gamit namin para ho sa misa mamaya. Tubig po ng pare na ginagamit sa paghuhugas po ng kanyang kamay. Ito dito po namin siya nilalagay. Ito po yung finger towel. Pag hugas po ng kamay ang pare. Ito po ang ginagamit po niya na panghulas po ng kamay.
Dalawa pong finger towel yung ginagamit po namin. Kasi po yung isa, pinapatong po namin po sa altar. Pag naghugas po ng alcohol yung mga lay minister at yung ating kaparian, finger towel po ang ginagamit. Ito po ang purificator na sinasabi. Pinapatong po natin po sa ibabaw ng kalis. Ito po ay ginagamit ng ating pare. Ang purificator po ay meron pong cruise po sa gitna. Ang kaibahan po kasi ng finger towel, ang cruise po niya ay nasa bandang baba po. Ang purificator po ay nandito po sa gitna ng panyo. Wow! Ito po ang sinasabi po natin corporal. Ginagamit po ito pag maglalatag na po sa altar ng pare. Dito po nila pinapatong yung kalis at yung kanila pong alak na na pinoconsecrate, pati po yung mga host o ostya na binibigay po natin sa ating mga parishioner. Ito po yung ating pal na tinatawag. Kasi po ngayon ay 15. So, ang gagamitin po natin, either white or green. Kasi po, binabase po namin yung paggamit nito kung ano po yung sinusuot po ng pare. So, ito po yung wood ciborium. Dito po namin nilalagay yung hose na binibigay po natin sa ating mga parishioner kung kailangan, sa oras po ng communion. So, ito po, prepare ko po ito. Ilalagay ko po ito ng hose. Tapos po, ito po ang kalis. So, dalawa po kasi yung binababa kong kalis kasi hindi ko pa po alam kung sino po ang paring magmimisa. Ito po nating kalis. At ito po yung kanyang pattern. Dito po natin nilalagay yung malaking hose o kaya yung hostya na kinoconsecrate po kada misa. Ito pong hose na to, ito po yung gamit ng aming pura paroko. So, nilalagay ko lang po ito para inaabang po kasi hindi ko pa po alam kung sino po ang magmimisa po ngayong umaga. Ito po yung kalis po ni Father Plain Season. Ito po yung patent niya. So, piniprepare ko po ito. Nag-aantay lang po ako para po malaman kung sino po ang magmimisa. So, ang pag-aayos po kasi ito po yung kalis. Kunyari po si Father Bogs ang magmimisa. Ito po yung purificator. Pinapatong po namin siya dito. Ito po yung kanyang patent. Patong po natin dyan. Ito po yung aming hose. Big hose na sinasabi. Ito po yung ginagamit kada magpaponsecrate si Father. Ito po ang nilalagay po namin sa ibabaw ng patent. Tinatakpan po namin siya ng pan. Ito po yung ating corporal. Ito po pinapatong po pag nalagay na po natin yung patent, yung hose, yung pan. Ito po ngayon yung corporal. Diyan po natin siya nilalagay. So, ito po, pinapasok po namin din sa harap ng altar pag yung malapit na po mag-umpisa ang misa. So, ngayon hindi ko po kasi siya ba ipapasok gawa nga na hindi ko pa po alam kung si Father Bogs o si Father Season ang mag-misa. So, mag-aantay pa rin po ako. So, ngayon po ito, ipapanik ko na po ito. Ito po yung alak. Nauna ko na po nalagay doon yung panghugas ng kamay nila ng pare. Dala ko po ito. Papunta po ito sa altar. At ito po yung sinasabi naming credence table. Dito po namin nilalagay yung aming mga gamit sa para ho sa misa. Ito na po yung hugasan ng kamay. Ito po yung alcohol. Dito ko po nilalagay itong isang finger towel. Ito po yung panghugas po ng pare. Ito po ang alak. Dito ko po nilalagay yung ating pong kalis. At dito ko rin po ilalagay mamaya yung ginagamit po nating ostya para sa misa.
So, eto na po yung kabuuan ng aming simbahan. Pag nakasindi na po kanyang mga ilaw. Ito po ang aming tabernacle. Dito po nakastore yung mga consecrated na hostia. Babalik na po ako ulit sa sacristy para po iayos yung mga iba pa pong pangangailangan. So, dito rin po ako bababa sa hagdanan na to. Dito po dadasal po yung aming pare at mga servers sa bago po mag-umpisa ang aming misa. Ito po ang panalangin bago po mag-umpisa ang misa. At pag nakatapos na po kami ng misa sa altar, ito po ang dadasalin po pagkatapos mag-misa. Ito po pala ang opisina ng simbahan. Ito po ang aming sacristy. Ito po yung isang portuhal. Kailangan po kasi pag nilabas po natin ito sa altar, ito siguro yung na may ostia. Kailangan po may cover po siya ulit na pal. At ito po isang portuhal. So, hintayin po muna natin yung mga nag-minister para po sila po kasi ang magsasabi kung ilan po ang ilalagay po dito. So, hintayin po natin sila. For the meantime, dito lang po ito, naka-pending. At 15 minutes bago po mag-misa, iaakit ko na po ulit sila sa altar. Labas po muna tayo sa main door. Ito po ang main door ng aming simbahan. Papunta po ito sa mga office at dun po sa aming sacristy. Ito po ang aming opisina. Yan po ang kumpisalan. Ito po yung tinatawag po naming wings. Nung wala pong pandemya, halos napupuno po itong side na to hanggang sa loob. Ito pong wings na to, magkabilaan po to. Doon sa kabilang side, meron din po. Ito po yung schedule ng aming mga misa. Bago po mag-umpisa ang aming misa, kami po ay nag-Holy Rosary po. Maririnig po natin yung ating paglorosaryo sa umaga po. Yan po ang unang-unang ginagawa. Alay po sa Mahal na Birheng Maria. So, ready na po lahat ang gamit sa misa. Kompleto na po ang gamit doon. Naiayos ko na po. Inaantay na lang po namin matapos yung paglorosaryo. Tapos susunod na po ang ating misa. Lalabas na po ako para po sa pakikinig po ng misa. Magdadaos po ng misa ay si Father Dennis. Tapos na po ang aming banal na misa. Magliligpit na po ako ng aming mga gamit. Ganito po ang paghuhugas po ng ating talis. Hugasan po siya ng tubig. Ito po ay sabon po na ginagamit natin sa kalis. Ano lang po, solid oil at bibig lang po ng kalis yung hugasan natin. Ang sabon pong ginagamit namin ay ivory.
Ivory po ang sabon kasi po parang hindi po siya lumasa. Ito rin po, corporal purificator po ang ginagamit po natin pamunas sa kalis. Tapos po, ipapasok na po natin ito sa lalagyan niya at itatabi na rin po natin sa taguan. Okay. Nakaligpit na po ako ng mga ligpitin. Ayos ko na po ang ating altar. Ngayon po, pabalik na po ako ulit sa sakristi. Eto, pauwi na po kami. From 4:30, doon kayo lang po uwi. Anong oras na, te? Uwi na kami, 9:10 na. Pagkatapos namin mag-duty sa simbahan, dito po kami sa Jollibee. Kakain muna po kami bago kami mag-uwian. Si Ate Norma. Pinagkakabuan namin kasi parang lolo ni Val sa mother side si Pagdates. Minsan